Gabi po sa ating lahat. Panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ngayon po ay araw ng Lunes 23 ng Hunyo. At ang ating pong referensya ay si PNA, Philippine News Agency. Ayan po. Ayon po sa Philippine Air Force, ang pagkuha po ng karagdagang FA-50 fighter jet ay hindi raw po makakaapekto sa MRF project. MRF po ay yung sinasabing multi-role fighter jet. Basahin po natin. Ang pagkuha ng multi-role fighters ay nananatiling bahagi ng kanyang programa sa modernisasyon. Ito ay sa kabila ng pag-aproba ng procurement ng Philippine Air Force ng karagdagang 12 brand new at mas sopistikadong bersyon ng South Korean made FA-50 aircraft. Sinabi ng Philippine Air Force na ang pagkuha ng multi-role fighters ay mananatiling bahagi ng kanyang programa sa modernisasyon. Ito ay sa kabila ng pag-aproba ng procurement ng Philippine Air Force ng karagdagang 12 brand new at mas sopistikadong bersyon ng South Korean made FA-50 aircraft. Kailangan pa rin natin ng mas maraming fighter aircraft dahil mayroon tayong napakalawak na arkipelagong lugar na dapat protektahan at subaybayan. Hanggang ngayon, walang pagbabago tungkol sa panukala para sa multi-role fighter jets. Ngunit siyempre, maaari itong sagutin ng Department of National Defense. Ang parehong panukala namin ay naipasa sa Departamento ng Depensa at kami ay labis na masaya na ang panukala para sa karagdagang FA-50 jets ang notice to proceed ay naibigay. Ang kontrata para sa 12 karagdagang FA-50s ay nilagdaan sa pagitan ng DND at ng Korea Aerospace Industries noong Hunyo 4, 2025. Ang budget para sa MRF acquisition ay nagkakahalaga sa 61 billion pesos. Ang mga iminungkahing MRFs ay inasang magpapalakas sa umiiral na fleet ng 12 FA-50 na gawa sa South Korea na may kakayahang Mach 1.5 na FA-50 PH jet aircraft na nakuha mula noong 2015 hanggang 2017 ng Philippine Air Force bilang unang supersonic aircraft nito pagkatapos ng decommissioning ng mga Northrop F-5 jet fighters nito noong 2005. Ang naunang ulat ay nagsabing ang Pilipinas ay nakatingin din o tinitingnan din ang Lockheed Martin F-16 Block 70-72 Viper at ang Saab Just 39 CD Gripen MRFs para sa MRF proyekto ng Philippine Air Force. Ang F-16 Block 70-72 ay pinakabago at pinaka-advance na F-16 sa operasyon at itinuturing na pangunahing combat-proven na 4th generation MRF. Ito ay nilagyan ng mga advanced radar system na magbibigay dito ng mas mataas na kakayahan sa pagtuklas at pagsubaybay kasama ng advanced air-to-air at air-to-ground. Samantala, ang Just 39 Gripen CD ay kategorya bilang pinakamaasahang swing role combat aircraft na available sa mundo ngayon. Ang C version ay isang single seat na sasakyan
panghimpapawid, habang ang D version ay isang two-seater configuration. Ang fighter na gawa sa Sweden ay nangangailangan lamang ng minimal na tauhan at grupong suportang kagamitan para sa disperse operation at maaaring mag-operate mula sa maliit na kalsada. Ito rin ay nilagyan ng sopistikadong radar at mga sensor at armas. Dagdag pang balita, PH Air Defense gets upgrade with purchase of more FA-50 aircraft. Sinabi ng Philippine Air Force na ang pagkuha ng 12 karagdagang unit ng FA-50 fighter jet ay nagpapakita ng mga pangako ng bansa sa pagpapalakas ng kanyang air defense. Ang FA-50 ay napatunayan ang kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang operasyon, at ang pagpapalawak na ito ay nagpapakita ng mga pangako ng Pilipinas sa modernisasyon ng kanyang mga puwersang pangdepensa at pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Sinabi ng 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force sa isang post sa social media noong Miyerkules ng gabi. Sa ilalim ng kanyang pangasiwa ay ang ikapitong na tactical na squadron ng mga fighter na nagpapatakbo ng 11 FA-50PH na nakuha mula sa Korea Aerospace Industries mula 2015 hanggang 2017 para sa halagang 18.9 billion pesos na orihinal na 12 sa bilang, isa sa mga FA-50 na may tail number 002 ay bumagsak noong ika-4 ng Marso sa Bukidnon habang papunta upang magbigay ng suporta sa mga sundalo ng army na nakipaglaban sa mga rebelde ng Bagong Hukbong Bayan. Sa kasamaang palad, ang parehong piloto ay namatay sa insidente. Bukod dito, ang FA-50PH ay nakatalaga sa mga misyon ng depensa sa himpapawid at operasyon ng Maritime Patrol sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang kasunduang $700 million na ito ay hindi lamang kinabibilangan ng mga eroplano kundi pati na rin ng komprehensibong suporta sa logistic. Ang bagong FA-50PH ay inaasahang magkakaroon ng makabuluhang mga pag-upgrade tulad ng kakayahang mag-refuel mula sa himpapawid, mga advanced radar system at pinahusay na integrasyon ng mga armas. Ang kontrata ay umaabot sa halagang 1 trilyong Korean dollars o 40 billion pesos. Sinabi ng Philippine Air Force na ang mungkahi na kumuha ng karagdagang FA-50s ay nasa Horizon 3 ng programa ng modernisasyon ng AFP. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan. Muli, ako po'y humihiling sa inyo na sana pakisubscribe naman ang aking YouTube channel at paki-likes na rin. At doon po sa mga patuloy na nanonood ng aking videos, maraming pong salamat sa inyo. Malaking tulong po sa akin yon bilang nag-umpisa pa lamang sa larangang ito. Muli, maraming salamat po.